nang salakayin ng Rusya ang Ukraine noong Pebrero 2000 at 22 inisip ng mga military analyst sa buong mundo na panalo na agad ang Rusya. Handa na ang Moscow na kontrolin ang himpapawid sa loob ng ilang araw. Kahit pumalpak ang unang pagsalakay, aasa ang Rusya sa 1,000 at 500 combat aircraft advanced electronic warfare system at isa sa pinakamalalakas na air defense network sa mundo para mapanatili ang presyon. Sa kabilang banda, ang Ukraine ay may mas mababa sa 100 operational na Soviet-era fighters at mga luma ng air defense na tila wala ng laban. Makalipas ang 3.5 taon, ang kabiguan ng Rusya na makuha ang air supremacy sa himpapawid ng Ukraine ay magiging mas malaking problema pa. Ipinapaliwanag ng kwento kung bakit nakakagulat ang panalo ng Ukraine sa himpapawid. Nakatanggap ang puwersa ng Ukraine ng bagong recruit at makinaryang kailangan nila at isa sa mga nakatulong ng malaki sa Ukrainian Air Force ay ang donasyon ng mga F-16 na eroplano mula sa ilang bansa ng NATO, NATO. Dahil dito, paulit-ulit na bigo ng mga piloto ng Ukraine ang mga opensiba ng Russia. Umabot pa sila sa puntong lumikha ng mga limitadong lugar ng kontrol sa himpapawid para bigyan ng kaunting luwag ang iba pa nilang puwersa. Isa sa pangunahing misyon na magpapatunay sa halaga ng F-16 sa Ukraine ay dumating ilang buwan lang matapos nilang magsimulang lumipad. Ayon sa ilang ulat, Disyembre 2024, sa gitna ng malawakang pag-atake ng Russia gamit ang 200 drones at 74 na cruise missiles, isang Ukrainian F-17 pilot ang unang nakapag-intercept at nakasira ng 6 na Russian cruise missiles sa isang misyon. Isang makasaysayang tagumpay sa 40 taong kasaysayan ng Falcon. May 4 na air-to-air missiles, 2 medium at 2 short-range. Unang, ginamit ng piloto ang mga long-range missiles para tamaan ang mga target ng eksakto. Ngunit dumating na ang pinakamalakas na bahagi ng misyon. Matapos gamitin ang 4 na missiles, napansin ng piloto ang isa pang Russian cruise missile na papuntang Kiev. Wala nang natitirang missile at paubos na ang gasolina. Karamihan sa mga piloto ay aatras na at babalik sa base. Iba naman ang naging desisyon ng Ukrainian pilot na ito. Nagpasya siyang gamitin ang autocannon ng eroplano at hinanap ang target na lumilipad ng higit 400 milya kada oras. Tinapatan niya ang altitude at nagpaputok ng mga 1 milya ang layo ang eroplano. Ang mga cruise missile na tinutukoy ay may dalang mula 250 hanggang 1,000 libra ng pampasabog sa kanilang mga warhead. Kung sumabog ang isa habang lumalapit ang eroplano gamit ang baril, pwedeng masira agad ng pagsabog at debris ang buong eroplano. Kaya, sa bihirang autocannon na labanan sa makabagong eroplano, kailangang pumasok ang mga piloto sa anggulo para maiwasang tamaan ng debris. Nagpaputok ang piloto ng ilang tumpak na putok mula sa M61 Vulcan cannon gaya ng itinuro ng mga instruktor ng NATO sa mga training simulation na ginawa sa nakaraang 18 buwan bago talaga dalhin ang mga eroplano sa Ukraine. Ipinakita ng pagsusuri pagkatapos ng lipad na 2 patayong magkatabing misil ang lumilipad. Ang tactical na stacked na ayos ay ginawa para magmukhang iisang target sa depensa at mabawasan ang tsansa ng kontra-atake. Sinira ng piloto ang 2 sa isang putok ng baril. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na gumamit ang isang Ukrainian na piloto ng F-16 ng kanyon ng eroplano laban sa mga cruise missile sa totoong labanan. Dahil limitado lang sa simulated na pagsasanay ang nauna at halos imposibleng magawa sa totoong sitwasyon, namangha ang mga opisyal ng Amerika at bihasang piloto kung paano nakontrol agad ng mga Ukrainian na piloto ang eroplano na 4 na buwan pa lang nilang ginagamit. Sa puntong iyon, ano ang nangyari sa Ukraine? Mula sa Air Force na muntik nang mawala sa ilang araw, ngayon ay nangingibabaw na sa himpapawid gamit ang ilang Western fighter jets na itatabi na sana ng ibang bansa. Nagsimula ang paglalakbay sa mga taong desperado para sa makabagong fighter jets. Nagsimulang dumating ang mga F-16 noong Agosto 2024, sabi ng mga nagdududa. Ito ay mas luma pang Block 10 at Block 15 na bersyon. Mga eroplanong may mataas na oras ng lipad at kulang sa modernong kakayahan ng mga bagong modelo. Hindi ito mga bagong gawang eroplanong pandigma.
Eroplano ito na unti-unting inaalis ng mga bansang NATO gaya ng Netherlands, Belgium at Denmark. Habang lumilipat sila sa F-35, sa madaling salita, ang mga eroplano ay maaaring nauwi na lang sa scrap metal o kaya'y nakatambak lang sa malamig na imbakan ng maraming taon o dekada. Pwedeng alisin sa serbisyo para gawing display sa museo, ibenta, o i-donate sa mga bansang wala pa kahit lumang eroplano. Nang mapagtanto ng NATO na hindi magpapahinto ang Russia sa pagiging agresibo sa Ukraine at kanluran, naging pinakamakatuwiran ang huling opsyon. Nung una, umabot ng halos 18 buwan mula simula ng pananakop bago nakumpirmang magpapadala ng eroplano sa Ukraine. Pero ang mga lumang eroplanong ito ay na-transform sa mas makapangyarihan kaysa sa orihinal nilang kakayahan. Ang F-16 ng Ukraine, karamihan Block 15 at 20 ay na midlife update na. Ang mga European na variant ay may mas advanced na avionics tulad ng mission computers at targeting pods. Kaya mas eksakto ang strike at compatible sa modernong NATO weapons. Ngayon, bago ipadala ang anumang eroplano papuntang Ukraine, kailangan muna nitong sumailalim sa malawakang mga modipikasyong ito na naglapit sa kanila sa kasalukuyang pamantayan ng NATO o kung ano ang kinakailangan ng isang F-16 na nasa aktibong serbisyo. Ito na ang pinakamalapit sa F-22 o F-35 pero gamit lumang plataporma. Noong simula ng digmaan, tanging mga luma at Soviet-era na eroplano tulad ng Mikoyan Gurevich, 29 Su-24 at Su-27 ang mayroon ang Ukraine, mga natira mula sa pagbagsak ng Soviet Union. Dahil sa matinding krisis sa ekonomiya at geopolitika, sa sumunod na 2 dekada, kulang ang budget at kakayahan ng Ukraine para mapanatili o mapaganda ang sarili nitong mga eroplano. Dahil dito, nagbenta pa ang Ukraine ng maraming armas, pati eroplano, pabalik sa Russia. Na ironic, dahil nagdagdag ito ng opsyon para sa mga posibleng mananakop nila. Sa kabilang banda, ang mga F-16 kahit na mas matanda ang disenyo nila, kumpara sa MiG-29 o Su-27 ay patuloy na ina-upgrade upang malampasan ang mga bagong kakayahan ng Russia at China sa larangan ng abyasyon at elektronika. Tingnan natin ang electronic suite bilang pangunahing halimbawa ng progreso. Kasama sa mga pagbabago, ang paggamit ng Electronic Combat Integrated Pylon System or Electronic Combat Integrated Pylon System, ang Airborne Electronic Countermeasures System, isa-6 jammer mula sa Northrop Grumman, at ang ANAAR, 6 Missile Warning System. Isinasaayos ang mga pagpapahusay na ito para matiyak na epektibo ang Fighting Falcon ng Ukraine laban sa banta ng Russia sa larangan ng himpapawid at electromagnetic spectrum. Muling iniprograma ng mga Amerikanong espesyalista ang threat library at in-update ang Integrated Pylon Systems sa Terma PITS Plus at Electronic Combat Integrated Pylon System Plus. Dapat magbigay ang mga sistemang ito ng sapat na babala sa missile at magpakawala ng dagdag na flare para mabawasan ang tsansang matarget ng mga inertial at infrared system ang eroplano. Dito nagiging technical at interesante ang mga bagay. Ang F-16 ng Ukraine ay walang pinakabagong radar system tulad ng ANAPG, 68 pulse Doppler ng mga Viper. Bagamat mas advances ito kaysa MiG-29 at Su-27 na ginagamit ng Ukraine, mas mahina pa rin ito sa detection range kumpara sa mga top fighter ng Russia. Kaya nahihirapan harapin ang mga advanced na Russian aircraft gaya ng Su-35. Nilampasan ng mga strategistang Ukrainian ang limitasyong ito gamit ang matalinong pagsasama ng ibang sistema. Sa setup na ito, magagamit ng Ukrainian Air Force ang Air Intercept Missile, 100 at 20 advanced medium-range air-to-air missiles na may abot na 100 at 20 milya habang sinusuportahan ng Swedish long-range radar aircraft ang lumang radar ng F-16 sa pagsasama ng airborne early warning platforms at F-16 weapon systems. Nakabuo ang Ukraine ng networked air defense na gumagamit sa lakas ng bawat bahagi habang nababawasan ang pangangailangan sa pinaka-advanced at mahal na teknolohiya. Maringi rin ang posibilidad na binago ang mga armas na dala upang umangkop sa mga operasyon ng counter-missile at targeted strike
na laganap sa buong harapan. Ang mga Ukrainian F-16 ay may dalang mas luma na air intercept missile, Sham LM Sidewinders, at air intercept missile, 20 C variants, gaya ng C5 o C7, hindi ang mas advanced na air intercept missile, Sham X at air intercept missile, 120D. Bagamat di ito ang pinakabagong missile ng Amerika, napakabisa pa rin at mas advanced kumpara sa mga armas ng lumang eroplanong pandigma ng Ukraine mula Soviet era. Mas mahalaga, ang F-16 na may half-life upgrades ay kayang maglunsad ng mas maraming precision-guided na sandata para sa pag-atake sa lupa. Option ng HARMS, JDAMs, Zuni, at Hydra rockets, SDBs, at paveways. May joint helmet-mounted queuing systems ang mga piloto ng Ukranya, kaya mabilis at madali silang makapagpapakawala ng missile kahit mataas ang off-bore sight. Isa itong kakayahan na wala talaga sa mga eroplanong pandigma noong panahon ng Soviet. Panghuli, naroon ang onboard electronics at communication systems na pinalitan ang lumang analog ng compatible na digital systems. Sa orihinal na press release, bago magsimulang lumipad noong Agosto 2024, sinabi na ang F-16AM mula Denmark, Netherlands, at Norway ay may maraming pagbabago, tulad ng bagong advanced na core at fire control computers, mga advanced interrogator ng sasakyang panghimpapawid, Joint Helmet-Mounted Queuing System Sniper, XR, advanced forward-looking infrared targeting pods, NATO Link 17 data link para sa shared battle space, situational awareness, at glass cockpits na may 3 malalaking multifunction color display. Kapag pinagsama mo ang lahat ng ito, nakakakuha ka ng isang kumpletong operasyonal na pagbabago mula sa isang dedikadong fighter jet tungo sa isang all-purpose na sasakyang panghimpapawid na idinisenyo para maging adaptable at magamit kahit kailan at saan man posible. Kapag ikinumpara mo ang Soviet-era Mikoyan Gurevich, 29 sa upgraded F-16, makikita ang pagitan ng analog at digital na pakikidigma. Malaking kalamangan sa labanan ang situational awareness para sa mga piloto ng Ukranya. Isa sa mga top F-16 pilot ng Ukranya, kilala bilang AB, ay naglarawan ng pagbabagong ito sa mga Amerikanong military analyst. Nakuha ni AB ang kanyang mga pakpak sa paglipad ng MiG-29 mula Soviet, bago pa sinakop ng Russia ang Crimea noong 2014. Personal siyang nagbago mula Soviet patungong Western fighter at nakita kung paano binago ng F-16 ang digmaan. Ikinuwento ni AB kung paano nakamit ng kanyang wing at ibang unit ng Ukranya ang daan-daang tagumpay sa air-to-air na laban. Pagharang sa Russian cruise missile at Iranian Shahid Juran drone na long-range, precision-guided weapon, ang maliit na fleet ng F-16 na pinamumunuan niya ay namayani sa mga operasyon sa himpapawid ng Ukranya. Lumilipad sa karamihan ng combat sorties kahit maliit lang ang bahagi nito sa kabuuang inventaryo ng eroplano. Ang paglipat na ito sa dominasyon ng F-16 ay nagmula sa matinding praktikalidad. Lalong mahirap ayusin ang fleet ng Ukranya mula pa Soviet era. Habang patuloy nilang pinalilipad ang luma nilang Mikoyan Gurevich, 29 at Su-27, hindi nito kayang makasabay sa mga operasyonal na pangangailangan, kung saan araw-araw ang mga sortie upang tapatan ang mga opensiba ng Russia. Dahil tanging Russia lang ang gumagawa ng piyesa para sa dating Soviet eroplano, halos walang paraan ng Ukranya para maayos itong kumpunihin maliban sa pansamantalang ayos. Dahil mas marami pa ring lumang stock ang Ukranya kaysa sa bagong donasyong F-16, mas mahalaga ang tuloy-tuloy na suporta ng kanluran para mapanatili ang kanilang F-16 fleet. Habang nauubos ang piyesa ng Soviet at pumapalya ang electronics dahil hindi tugma sa bagong plataporma, unti-unting umaasa ang Ukranya sa donasyong F-16 at iba pang eroplano mula kanluran. Ngunit marahil ang pinakakahanga-hangang aspeto ng operasyon ng F-16 ng Ukranya ay ang mga nagawa ng mga tripulanteng panghimpapawid ng Ukranya. Walang infrastruktura na inaasahan ng mga kanluraning puwersang panghimpapawid dahil walang formal na pagsasanay, pipeline, taktika, teknik, pamamaraan o suporta mula sa mga United States contractor. Kinailangan ng mga piloto at ground crew ng Ukraine na mabilis na matutunan kung paano panatilihin, armasan, at gamitin ng epektibo ang mga eroplano. Nagde-develop ng bagong taktika para mapataas ang lethality at survivability ng F-16.
Habang ginagawa nila ito, sila ang sumusulat ng playbook at pinangungunahan ang mga konseptong matagal ng plano ng United States Air Force na hindi pa nasusubukan sa totoong laban. Halimbawa, kunin natin ang Agile Combat Employment. Konsepto ito ng United States Air Force para matiyak tuloy ang operasyon sa himpapawid kahit maatake ang pangunahing base. Layunin ng ideya na mag-operate sa iba't ibang paliparan, madalas lumipat, at panatilihin ang dami ng sortie kahit kaunti lang ang infrastruktura. Ang F-16 ng Ukranya ang nangunguna sa teknik na ito sa labanan. Habang tuloy ang atake ng mga Ruso, madalas silang lumilipat ng lokasyon para lituhin ang kalaban at nagpapatakbo kahit minimal ang infrastruktura. Pinatunayan ng mga tripulante ng himpapawid ng Ukranya ang kahalagahan ng mabilis at maliksing paggamit ng puwersang panglaban na higit pa sa anumang ehersisyo o simulation. Ang mga resulta ay nagsasalita na para sa kanilang sarili. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng mga Ruso na sirain ang kanilang mga base at eroplano, nagawa pa rin ng Ukranya na mapanatili ang kahangahangang dami ng mga misyon. Sa kabila ng 4 na taon ng pag-atake ng Rusya, nanatiling buo at gumagana ang lahat ng base ng eroplanong militar ng Ukranya. Alam ng intelihensya ng Rusya kung saan ginagamit ng Ukranya ang F-16, pero dahil sa madalas na paglipat at hiwa-hiwalay na operasyon, halos imposible silang mahuli sa lupa. Sa klaw ng seguridad ng operasyon, pati ang mga piloto, tumanggi ang hukbong himpapawid ng Ukranya na ilabas ang mga pangalan o detalyadong impormasyon tungkol sa kanilang mga piloto ng F-16 dahil naunawaan nilang agad silang tatargetin ng Rusya. Ang piloto na nakabagsak ng 6 na cruise missile sa isang misyon ay nananatiling hindi kilala kahit halos 1 taon matapos ang operasyon at kilala lang sa kanyang tagumpay sa labanan. Ngunit ang paggamit ng F-16 laban sa Rusya ay nangangailangan ng higit pa sa abilidad ng eroplano at taktika. Ayon kay AB, nagiging hamon ang electronic warfare ng Rusya dahil sa araw-araw na jamming, spoofing, at interference. Nagpakalat ang Rusya ng mga advanced na electronic warfare systems para bulagin, lituhin, at guluhin ang eroplano ng NATO. Bawat misyon, kailangang mag-navigate ng mga piloto ng Ukranya sa electronic maze habang binabantayan ang iba't ibang banta. Tinutulungan ng advanced radar at targeting systems ng F-16 na malampasan ang electronic warfare ng Rusya. Pero patuloy pa rin ang labanan sa electromagnetic spectrum. Binanggit ni AB ang pangangailangan ng mas epektibong electronic warfare systems, lalo na sa countermeasures. Papayagan nito ang Ukraine na mag-focus sa mga misyon at target, imbes na umiwas lang sa depensa. May ilang problema rin sa missile ang F-16. Karamihan sa mga uri ng missile na dala ng mga F-16 ng Ukraine ay may epektibong saklaw na nasa pagitan ng 20 at 50 milya na halos kalahati lang ng saklaw ng mga R-77 na missile ng Russia. Dahil dito, mas kailangan pang lumapit ng mga piloto ng Ukraine para makipaglaban sa Ruso. Kaya mas delikado sila. Dahil dito, ginagamit ng Ukraine ang F-16 pangunahin para harangin ang cruise missile at drone, hindi para makipaglaban sa pinaka-advanced na fighter ng Russia. Inamin ni Yuri Ignat, dating tagapagsalita ng Air Force, na hindi sapat na moderno ang mga jet na ito para makipagsabayan sa Su-35 ng Russia. Kaya iniiwasan ng Ukraine na itapat ang mga ito dahil sa panganib. Hindi kakulangan ng piloto ang dahilan, kundi pagtanggap sa teknolohiyang realidad ng paglipad ng mas lumang F-16 laban sa makabagong fighter ng Russia. Nang tanungin si A. Chabi kung paano mapapataas ng Estados Unidos ang tagumpay, sinabi niyang magpadala ng Block 70 F-16 at mas maraming missile. Ang Block 70 F-16 ang pinaka-advanced pagdating sa labanan. Teknolohiyang Falcon, gamit ang ISI radar at advanced electronic warfare systems, at compatible sa pinakabagong precision weapons. Ito ang kailangan ng Ukraine para makalamang sa himpapawid, kahit walang advanced na version. Napapagana pa rin ng mga piloto ng Ukraine ang lumang F-16 gamit ang galing, inobasyon at determinasyon. Gayunpaman, lagpas pa sa bawat misyon sa labanan ang epekto ng F-16. Bago dumating ang F-16, malaya ang mga bomber ng Rusya sa pagpapalipad ng cruise missile mula sa loob ng himpapawid ng Rusya. Kayang suportahan ng mga eroplanong pandigma ng Rusya ang mga operasyon sa lupa malapit sa frontline nang hindi gaanong nababahala sa ere kontra ere. Reaktibo lang ang depensa sa himpapawid ng Ukraine.
Pinapabagsak ang mga paparating na missile at drone matapos mailunsad. Ginagamit ang F-16 para salubungin at harangin ang mga drone at cruise missile ng Rusya, na may mga tagumpay na nagpapakita ng potensyal nito laban sa ilang banta. Nagsasagawa rin sila ng opensibong operasyon at tumpak na pag-atake sa mga command post, lohistika, at depensa sa himpapawid ng Rusya. Ang F-16 ay mas mataas ang kargamento kaysa Mikoyan Gurevich, 20 at kayang gumamit ng makabagong sandata mula kanluran ng walang komplikadong pagbabago. Pinagsama sa long-range drone ng Ukraine, mas mataas ang kakayahan ng F-16 na makalusot kaysa sa inaasahan sa papel. Ito ang naging susi sa kalamangan ng Ukraine sa ere dahil sa banta ng F-16 na pilitan ang Russia na ilayo ang kanilang pinakamahalagang eroplano, kaya hindi nila nakuha ang kalamangan sa himpapawid. Ngayon, mas maingat nang mag-operate sa Ukraine ang mga Russian Su-34 at Su-35 kaysa dati. Madalas silang inaatasang maghagis ng medium-range glide bomb para sa kanilang kaligtasan at kakayahang umaangkop. Ang mga glide bomb ay hindi eksakto, lalo na kapag napigil ng modernong electronic warfare na kayang i-jam ang simpleng navigation nila. Ito ay nakaapekto sa estratehiyang militar ng Rusya. Kita mo, ayon sa doktrina ng Rusya, kontrolado nila ang himpapawid gamit ang mga eroplanong Ruso para sa reconnaissance at surveillance kasama ang long-range radar. Kapalit nito, ang mekanisadong infantry ng Rusya ay nakakakuha ng mahalagang suporta mula sa mga eroplanong lumilipad sa itaas at nagbibigay ng eksaktong mga atake. Dahil sa mas mataas na kakayahan ng F-16 at matagumpay na pagpapadala ng Ukraine ng mga long-range drone at missile, halos nawala na ang kalamangan ng Rusya sa ere at teritoryo nito. Ang mga puwersang panlupa ng Rusya, hirap na sa supply at kagamitan, ay nahaharap pa ngayon sa tuloy-tuloy na banta ng eksaktong airstrike. Ang mga operasyon sa lohistika ng militar ay naging mas delikado at mas komplikado, na ipinakita ng malalaking pag-atake ng F-16 at Mirage. Noong 2000 nagbigay daan ito sa Ukraine na salakayin ang Belgorod sa Rusya ilang buwan matapos ang kilalang pagsalakay sa Kursk. Malamang dadami pa ang eroplanong makukuha ng Ukraine habang tumatagal ang digmaan at turigamaan at tuloy ang suporta ng kanluran. Habang mas maraming bansa sa NATO ang lumilipat sa ikalimang henerasyon ng F-35 Lightning II fighters, nagiging available ang napakaraming inventaryo ng F-16. Ang Norway at Netherlands ay nagretiro na ng kanilang ika-4 na henerasyon na fighter jet at lumipat sa F-35 bilang pangunahing taktikal na eroplano. Mukhang lilipat na ang Denmark sa F-35 stealth fighter at i-retire ang F-16 bago matapos ang 2025. Karamihan sa mga eroplanong iyon ay naipadala na sa Ukraine. Katulad ng Belgium, bibili sila ng 45 F-35 para palitan ang lumang F-17 sa 2,000 at 30 at ibibigay ang sobrang F-16 sa depensa ng Ukraine. Nagbibigay ito ng natatanging pagkakataon. Unti-unting pinapalitan ng Netherlands, Denmark at Belgium ang F-16 nila ng F-35 Lightning II. Nagpapadala ito ng lumang eroplano sa Ukraine. Habang lumilipat ang mga bansa sa F-35, dumarami ang F-16 na pwedeng ipadala sa Ukraine. Pero hindi lang eroplano ang pinag-uusapan dito. Dapat magbukas ng garage sale ang mga bansang lilipat mula F-16 papuntang F-35. Halos wala sa mga pyesa, consumables, at maintenance gear ng F-16 ng mga bansang ito ang magagamit sa F-35. Kaya pwedeng tulungan ng Ukraine na linisin ang mga kalat nila. Kasama dito ang ekstrang makina, avionics, armas, pylons, at libo-libong piyesa na hindi kailangan ng NATO, ngunit kailangan ng Ukraine, at maaaring sumali rin ang natitirang bahagi ng Europa sa kasiyahan. Ang Turkey ang ikalawang pinakamalaking F-16 user sa mundo, kasunod ng United States, at may lisensya ang lokal nilang tagagawa para gumawa ng bagong frame. Nagsimula na ang Turkey na i-upgrade ang kanilang kasalukuyang fleet ng F-16 gamit ang sariling kakayahan. Kabilang dito ang Block 30, 40 at 50 na mga variant. May balita na bibili ang Turkey ng mas maraming eroplano mula United States kapalit ng pagpapadala ng lumang stock sa Ukraine. Ang himpapawid sa Ukraine ay naging testing ground para sa makabagong air warfare, kung saan nagtatagpo ang mga taktika mula sa panahon ng Soviet at teknolohiyang kanluranin.
kung saan ang electronic warfare ang nagtatakda ng tagumpay o kabiguan. At kung saan ang kakayahan ng bawat piloto ay maaring magbago ng takbo ng laban sa mahahalagang engkwentro. Ang mga piloto ng F-16 ng Ukraine ay sumusulat ng bagong kabanata sa kasaysayan ng military aviation. Isang sortie sa bawat pagkakataon. Habang dumarami ang F-16 mula sa paglipat ng NATO sa F-35, lalong lumalakas ang dominasyon ng Ukraine sa himpapawid. Salamat sa panonood ngayon. Alamin kung paano winawasak ng Ukraine ang depensa sa himpapawid ng Russia at bakit vulnerable na ang mga bomber ng Russia kahit malayo sa front lines sa panonood ng video na ito. At para manatiling updated sa digmaan at lahat ng usapin tungkol sa pandaigdigang geopolitics, mag-subscribe ka sa The Military Show para sa araw-araw na mga video